AK victims at Executive Director po ng Center for International Law, formal na po nilang hinarang, inopose ang hirit po ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantalang makalaya dyan sa the Netherlands at mapunta sa isang bansa na miyembro ng ICC. Good morning si Attorney Gilbert. Good morning, Alvin, at good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, pakihimay nyo nga po ng konti. Siguro ipaliwanag natin sa ating mga kababayan ano po ang grounds naman natin for opposing ang gustong mangyari po ng dating presidente na pansamantalang makalaya sa detention dyan sa the Netherlands. Go ahead, sir. Oo, siguro tatlo, Alvin, yung Opo. grounds para i-oppose ito. Una, kasi kung i-grant yung interim release, baka hindi na po umattend si Mr. Duterte sa mga hearings po ng pretrial chamber. Ikadalawa, kung mag-grant po ito, baka maging malagay sa peligro yung investigasyon at yung proseso po ng ICC dahil nandiyan pa rin yung matinding impluensya po ni Mr. Duterte at ng kanya pong pamilya. At ikatatlo po, para po tuldukan po kung ano man po ang pwede pa pong magawang future na krimen na related po sa crimes against humanity. So isa-isahin natin yon, paliwanag natin isa-isa kahit konti lang, attorney. Po? Yung una, sabi mo, naku baka hindi na siya umattend. Lalo pa nga po kung totoo ang sit-sit na Australia ang mag-host kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na actually hindi naman dininay, hindi kinonfirm pero hindi rin po dininay ng anak niya, si Vice President Duterte, at nandun, ang lola ninyo bumibisita doon. So posible yun ang sinasabi ninyo na masyadong malayo. Kung halimbawa Australia ang tumanggap sa kanya, willing ni accommodate siya, attorney, parang malabo siya umattend ng hearing, malayo eh. At siguro kung i-echo ko lang yung final ng Office of the Prosecutor at pwede na rin po nating mabasa na inopost talaga ng Office of the Prosecutor yung application for interim release. Yung sabi po nila, mayroon kasing mga sinasabi si Mr. Duterte, di ba, na mayroon pa nga mga threats laban po sa mga ICC officers kung siya po ay i-arestuhin. At yung talagang core ng argument ni Mr. Duterte, meron nga siyang doubts, di ba, dun sa jurisdiction ng ICC. Siguro ito po yung mga cloud of doubt na magsasabing baka ayaw niya ring umattend kasi hindi niya nga ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. Opo. So yun po yung argumento ng Office of the Prosecutor. At yun din po ang gusto pong i-argue po ng mga biktima. Opo. Pero nabalitaan nyo po yung, I don't know kung tinanong nyo rin dun sa korte, po, kasi di ba redacted yun? Yung mga information na yun, redacted yun. So hindi nyo rin po alam kung totoo na isa sa kinukonsidera ay Australia nga po. Oo, hindi ko talaga alam, Alvin, at bilang officer of the court, mahirap pong mag-speculate. Oo. Pero kasi yung 125 countries ang ating mga candidate countries. Pero kasali nga yung Australia po doon. Ang Australia ba is an ICC member country? As far as I know, it's an ICC Ayun, state. okay. Sige. So yung pangalawa naman, i-expand lang natin ng konti. The second reason, the second ground is what, attorney? It's to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation Yan. or the court proceedings. So, dito naman napaloob yung mga argumento na, yun nga, ma-influensya pa si Mr. Duterte. Nanalo nga po siya ng landslide sa Davao City. At in fact, ang kanya pong lahat ng kanyang family members, except yung youngest daughter niya, lahat po sila ay officers, public officers po, no less than the Vice President, yung kanya pong daughter. Kaya nandun pa rin po yung influensya na pwede pong makaapekto po sa mga witnesses, makaapekto po sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Pero using that argument, attorney, hindi ba pwedeng igiit din ng depensa na, kung yan ang argumento mo, kaya na rin naman niyang gawin yan sa loob eh. So what difference does it make? Kung makalabas man siya temporarily or nasa loob siya, he can actually do it by just, ordering his family and supporters to harass or to harm the witnesses. Iba kasi yung complexion pag nasa loob yung isang suspect, talagang limitado po yung kanyang mga communication lines, limitado po yung kanyang pwedeng sabihin, at meron pa rin pong monitoring, yung at least yung non-confidential na mga communication, pwede pa rin ma-monitor ng ICC. Pero ngayon, kung makalabas po siya, merong siyempre mas greater freedom of communication compared sa nakapaloob po siya sa ICC custody. Okay, and the last one, the last argument? Ito po yung tungkol po sa yung baka po magpatuloy po ang paggawa ng krimen
na related po sa naka-charge po sa kanya, which is crimes against humanity. Kasi meron din mga bravado statements si Mr. Duterte na kung manalo siyang mayor sa Davao City, baka implement niya pa po yung war on drugs. Kaya yun po ay talagang isa po yan sa mga grounds ng pag-deny po ng application for interim release. Kaya nga po naka-detain ang isang suspect para hindi niya po niya magawa na yung mga krimen for which he or she is being charged for. Okay. Attorney Gilbert, palinaw nyo nga po kasi nung unang lumabas yung istorya na yan, ang sabi po ng depensa, hindi daw nag-o-oppose yung prosecution. I know magkaiba po yun, kayo at saka yung prosecution. Ano po? Pero pakipaliwanag nyo lang po na kung ang victims nag-o-oppose, paano niya yan maipaparating dun sa prosecution, para ang prosecution naman, ipaparating naman niya ngayon sa korte para pasubalian o parang kontrahin yung sinabi ng depensa na hindi nga tumututol yung prosecution dito, okay kami rito eh. Actually, Alvin, kinako talaga ng Office of the Prosecutor yung nangyari. Nagkaroon po ng initial na mga discussion. For sa initial discussion, yung understanding, sa ganitong bansa nga, oo, yung pinupunterya na pwede pong mag-accept kay Mr. Duterte. Ngunit, doon po sa naging application, ibang bansa po. Ang hirap lang nito, Alvin, mahirap talagang mapalawanag kasi nakaredact nga kung alin yung bansa na inintend talaga ng discussion at yung bansa na nakalagay nga doon sa application. Pero siguro at the end of it, ang sinasabi lang ng prosecution, hindi sila pwedeng mag-agree sa isang bagay na hindi pa nila nabasa. Oo, 'di ba? Nabasa lang nila 'yon noong na-file na po. Pero hindi sila pwedeng mag-agree in advance hangga't hindi pa nila nabasa. At nung nabasa nila, doon nila na-clarify na hindi ito yung pinag-agreehan natin. Hindi ito yung mga initial discussion natin. Kaya kailangan po namin i-oppose yung application for interim release ni Mr. Duterte. So now you're saying the prosecution has officially opposed it na. Hindi na totoo yung sinabi earlier ng depensa na hindi nag-agree nga yung prosecution eh. Ngayon baliktad na. Ino-oppose na rin ang prosecution. Just to clarify lang, Alvin, nag-file, ang last date kasi ng filing ng prosecution is Monday. Oo, kahapon po, or 2 days ago, Wednesday na pala sa Pilipinas. So, 2 days ago, nung Monday, at pwede na rin po nating mabasa yung views ng Office of the Prosecutor. Yun nga, pinaliwanag nila doon iba yung usapan, iba yung initial na usapan. So, parang nagbago ang ihip ng hangin. Kaya hindi po kami sang-ayon sa bagong ihip ng hangin na to. Kaya inopost po nila at kinlaro po nila yung mga agam-agam na yun. Ayan. So, kasi bagong angulo yun, attorney, pasensya ka na. So, ibig sabihin, yung prosecution, pwede na nating sabihin ngayon na kinontra, hinarang ang gusto mangyari ng depensa na pansamantalang makalaya si dating Pangulong Duterte at ilalagay sa ibang bansa. Oppose yun, ino-oppose yun. Ino-post po nila at talagang sinabi na yung tatlong grounds na yun. Kasi yung tatlong grounds na yun po yung grounds kung saan pwede po talagang ma-deny yung application for interim release. At so, ibig sabihin, tinodo na ng Office of the Prosecutor yung tatlong grounds na yun na talagang dapat hindi na po mag-grant ng application for interim release. Pero, Alvin, gusto ko i-emphasize, yung victims naman, through the Office of the Public Counsel for Victims, magpa-file naman din po, last day po ay this Friday po. Kaya tabayanan po natin. At talagang gusto pong iparating ng mga biktima na dapat po talagang i-deny po yung application for interim release. Pero yung ifa-file niyo sa Friday, parang supplemental na lang po yun sa formal petition naman to oppose yung unang sinabi ng depensa. Talaga siya, Alvin, is a separate filing. Okay. Kasi separate naman talaga na entity, yung mga victims, separate din sila sa Office of the Prosecutor. Kasi alahanin natin, is the duty of the prosecutor to prosecute for crimes charged. Sa victims naman, hindi nila duty yun, bagkos ang duty po ng victims, ipaabot po yung mga views and concerns nila. Lalong-lalo po kung mayroong harm at potential harm sa kanilang security. One last na intriga ko, Attorney Gilbert, huwag ka muna matulog saglit lang. Sabi mo kasi parang 12:32 a.m. I know. From the Netherlands. I know, pero sabi mo kasi parang nag-agree sila, nag-usap sila sa ganitong bansa. Pero nung lumabas na yung formal na filing, ibang bansa. Hindi ba nakaka-intriga yun? Alam mo ba kung anong bansa ang unang napagkasunduan at anong bansa ang lumabas sa motion ng depensa?
Naku, hindi ko alam, Alvin. At mahirap manghula. Dalawang bansa yun. So, 50-50. Ano? So, magiging 25% chance na yan. No? May konting alam naman tayo sa probability at sa math. Ano? So, mas mahirap na hulaan niya. Hindi, pero ang sa akin lang, kung may usapan na tayo, edi sana, hindi mo na binago kasi mas malaki ang tsansa mo kung akong depensa, di ba? Bakit ko babaguhin unless meron akong sinister motive na dito talaga ang gusto ko sa bansa kung anong nilagay ko, di ba? Hindi sa napagkasunduan natin. Parang may parang mali yung strategy kung ganun kasi parang ang prosecution sasabihin niya, niloloko mo lang ata ako, iba yung napagkayarian natin, iba nilagay mo diyan Yun na nga ang implication nun. Kaya yun nga, Alvin, siguro ipaliwanag ko lang po sa ating din mga televiewers, tagapakinig, lalo na po yung mga victims, ano. Oo, kalmado lang po tayo. Oo. Naintindihan ko po yung mga agam-agam po natin, oo, lalo sa security, pero kalmado lang po tayo. At pre-trial chamber po ang talagang magde-decide po nito at talagang i-weigh yung mga argumento. Ngunit kung tingnan lang po talaga natin yung historical precedent, yung mga cases po, wala po talagang nag-grant na application for interim release sa mga charges under Article 5, crimes against humanity, genocide, at war crimes. Ang bagkos ang nag-grant lang talaga yung offenses against administration of justice under Article 70. So Kaya kulang po tayo. when do you expect the decision to come out on this issue? Oo, siguro more or less lang po siguro last week ng August, first week ng Matagal-tagal pa September. pala. Oo, Matagal-tagal. pero tingnan po natin, pwedeng mas before pa dyan, Basta tabayanan po natin yan. Okay, maraming salamat, attorney. You can sleep now, Attorney Gilbert Andres. Thank you, sir.